DCGB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kilohertz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. Alas 5:09. Maray na hapon mga tugang uya po ang mga barata ngunyan para sa aga digdi sa Radyo DCGB. Mga baratang marulawa sa aga sa mga dyaryo nasyonal. Enot sa PBN DCGB sa mga baratang ngunyan para sa aga. Ibinasura kan Department of Health ang klamar na ang COVID-19 Alert Level 1 na konsiderar bilang new normal sa pagsasabi na dapat ini Alert Level 0. Sinabi ni Health Undersecretary Mirna Cabotaje na sa paggiling kan mga eksperto ang Alert Level 1 bako paman new normal asin paduman pa sana kundi dapat ini Alert Level 0. Sayang ipinaluwanag na dapat ikonsiderar ang mga parameters keriba na ang vaccination rate lalo na sa senior citizens. Idinugan pa man niya na ang mga ini ang perming pigdadara sa ospital asin minasapar nin mas grabing kamatian kung kaya dapat dugangan ang nabakunahan na mga gurang. Sinabi nin sarong opisyal kan Department of Interior and Local Government na ang alert level 0 status pwedeng ipasunod kung ang COVID-19 maideklarar bilang endemic sa nasyon. Sinabi ni DILG Undersecretary Epi Makulen Singh na ang alert level status mangyayari kung ang pandemya dahil naman nakaka-afektar nin marahay sa Pilipinas. Sa iyang ipiniliwanag na ang sarong importante na mangyayari na kaipuhan na ang COVID-19 dapat madeklarar ng endemic na ang gustong sabihon na magiging ordinaryo na sa nanghelang ini na aampangon kan publiko araw-aldaw asin da ina ini makaka-afektar sa interong nasyon. Mientras tanto, si Hans Galero may dagdag na istorya. Hans, kamen. Uminabot na sa 28,759 at bilang kan mga albayano na nanginabang sa ginibong medical mission kan na gobyerno probinsal kan Albay sa panginganot ni Gobernador Al Francis Pichara. Sa nasambitan ng belt o bilang, kumpesto ini kan 13,755 na nagresibi kan medical consultation, 2,180 para sa COVID-19 vaccination, 4,674 para sa dental mission, 5,134 para naman sa optical mission. Sa mga nakagamit kan laboratorio o kaya laboratory exams, uminabot ini sa 1,172 mantangan mga natuli na mga kalalakihan digdi sa probinsya sa pagkaining serbisyong ini nag-abot naman sa 1,844. Sa ngunyan tinawan asigurasyon kan Albay PHO asin man kan gobyerno probinsal kan Albay na ipapanagos ninda sa mga maabot pang semana ang siring na programa sa primer sagol sa tercer distrito kan Albay. Nagdag na bareta, Ans Galero, DCGB. Nakamtan kan gobyerno ang 44.49% kan sa indang 1.8 milyones na target na persona sa rarom kan ikaapat na kabtang kan bayanihan bakunahan National Vaccination Drive na may kamautan na mapalangkaw ang inoculation coverage kontra sa COVID-19 sa nasyon. Sinabi ni Health Undersecretary Mirna Cabotaje na 836,162 na cumulative doses ang na-administrar. Sayang ipinaliwanag na ang kadaklan kini iyon second dose asin booster shot mantang hababa ang coverage sa mga senior citizens. Sinasabing bilang 202,915 ang first dose mantang 359,546 ang ikadawang dose asin 273,701 ang booster shots.
Maabot na sa total na 6,122 na mga eskwelahan na nagkakaigwa ng limited in-person classes sa mga lugar na nasa low COVID-19 alert levels. Sinabi ni Education Assistant Secretary Malcolm Garma na base sa datos na naisumitir si Inda, nasa 6,122 ng mga eskwelahan ang nagbuo na o nagbukas na kan sa indang expanded limited face-to-face classes kay banan mga nasa pilot schools na nagpuon ka na kaging taon pa. Sa ibong nalado, sinabi ni Garma na nasa total naman na 8,244 na mga eskwelahan ang nagpuuna kan sa indang expanded limited face-to-face classes, mantangan mga ini nominado para sa progressive expansion kan limited in-person classes. Dagdag na barata ulit dyan sa luwa si Luwens Barsana. Luwens, kamen. 54 ang panibagong new local variants of concern ang tuminama sa Kabikulan base sa biosurveillance report kan Regional Epidemiology and Surveillance Unit kan Department of Health Bicol Center for Health and Development. Gabus sa 54 na ini anas Omicron variant na kung sain ang panibagong pituka ini nanotaran sa probinsya Canalbay, 19 sa Camarines Sur, 11 sa Catanduanes, 4 sa Masbate, 8 sa Sorsogon, 0 sa Legazpi, asin 4 sa Naga City. The rest kan mga variant na tuminama sa Kabikulan kan mga nakalihis na aldaw, arok kan Alpha, Beta, asin Delta, wara ni nanotaran na panibagong kaso ni local variants of concern. Alagad, ang gabos ng local variants of concern sa cumulative cases, nasa 1,086 na ang tinamaan na individual. Asin ang total na kaso man sa Alpha, 56, ang Beta, 127, asin ang Delta, 640 na yung may pinakang mataas, dangan ang Omicron, 263. Alagad sa mga panibagong mga pinutwang kaso, ana sa Omicron ini, asin wala na nin Delta, Beta o Alpha. Ang pangapunan kan Department of Health may kinaraman sa siring na bagay, maski nga ni Omicron o kaya maluya-luyang variant ini, nangangapudan manggiraray sinda na magsunod sa minimum public health standards dahil ang taan 54 na ini kung makaulaki din mas makaskas magharawa sa mga tao asin na makatakot lalo na kung bakunado ang sarong individual kaya nangangapudan man sinda na apisar kang pagsunod kanim ng public health standards araw kan pagsulod ng face mask pagsulod nin o kaya pag-observer ng physical hygiene asin physical distancing nangangapudan man sinda na magpabakuna na dahil ang tamasyano daw na klase ng bakuna makakatabang tanganin ang maprotehiran ang sarong individual kontra sa COVID-19 asin sa mga nagruluwasan ng variant. Dagdag na bareta, halis sa Department of Health, ako po si LBB. Plano kan gobyerno na palawigon pa ang ikaduwa o ikaapat na kabtaan kan bayanihan bakunahan National Vaccination Drive matapos na daingan ni 50% ang inabot sa target population na dapat mabakunahan kontra sa COVID-19. Sinabi ni Health Undersecretary si National Vaccination Operations Center Chair Mirna Kabutahe na ang gobyerno naka-administrar sa nin 836,000 na COVID-19 vaccine doses kaya riba na ang booster shot durante kan vaccination drive puon kan Marso 10 hasta 12. Ang gobyerno nagmamauot na makabakuna ni total na 1.8 milyones katao durante kan nasabing aktibidad. Hinali kan COMELEC ang kaadita na kan publiko sa election anomalies sa paginin paghatod kan mga election equipments kan EFTO Logistics sa rong kumpanya na sa diri ni Dennis Uy. Sinabi ni COMELEC spokesman James Jimenez na ang implementasyon kan kontrata may higpit na pigbabantayan kan COMELEC tanganing masiguro na tama ang ginigibo ka ini. Sa iyong tinawanin doon na ang logistic o contract kan COMELEC sa FSL Logistics minataunin limitadong responsibilidad. Idinagdag pa man ni Jimenez na igwasindanin bantay sa kada hiro kana sabing kumpanya.
Ribo-ribong COVID-19 home care kits ang nareserbikan mga tios na pamilya sa Metro Manila hali sa Pitmaster Foundation. Ang mga home care kits magagamit sa mga pasyente ng COVID-19 na nasa arusa na nagpaparahay. Kamautan kan home care kits na daina magdakol ang bilang kan mga positibo sa nakakagadan na helang sa mga hospital. Laog kan kit ang thermometer, vitamina, paracetamol, antibacterial gargle, alcohol, face mask, asin pamphlet na naglalaman ng mga informasyon sa COVID-19 prevention, asin ang pagpaparahay. Sinabi ni Pitmaster Foundation Executive Director, Abogada Caroline Cruz, na nipartisana kan sa indang esperso na makatabang sa komunidad na sa indang pigsiserbihan. Sinabi nin sarong dating military official na kun manggana, plano ni Vice Presidente Leni Robredo na ang Pilipinas gibo na maritime power asin masiguro ang kaligtasan kan kadagatan kanasyon. Sinabi ni dating Vice Commander kan Philippine Navy Rear Admiral Romel Ong na sa lindong kan liderato ni Robredo, magakaigwanin kambyada hali sa land-centric armed force pasiring sa maritime power. Sa iyang sinabi na kasabay digdi ang pagbabago sa pag-iisip kung paano mas mapapakusog pa ang Puwersas Armadas kan Pilipinas. Sinabi ni Ong na nanutaran ni Robredo na ang Puwersas Armadas nakatutok sana sa daga na may epekto kung paano ang nasyon nagtratar sa territorial waters kaini. Idinadagpa pa man niya na natatawan man nin prioridad ni Robredo ang support industries as in support knowledge para sa merchant marine fleet kan nasyon. Niarestado sinabi kan Department of Labor and Employment ng aplikasyon para sa COVID-19 Adjustment Measure Program o CAM-3 ang sinarado na poon pa kan Marso 4. Sendang sinabi ng CAM-3 iyo ang 5,000 pesos na ayuda sa mga empleados sa pribadong sektor na naapektaran kan deklarasyon in Alert Level 3 o mas halangkaw padigding. Sa abiso na ipinaluwas ni Labor Secretary Bebot Bello, sinabi kandole na pinundo na ninda ang online application para sa CAM-3 assistance alayad kung an Alert Level 3 ipasunod giraray ang sistema, magiging bukas giraray asin maako nin aplikasyon para sa CAM-3. Sinabi kan Fivox na ang degassing hali sa main crater kan Bulkan Taal mas nagiging aktibo poon pa ka nakaaging banggi. Sinabi ni Fivox Director Renato Solidum na ang gustong sabihin kaini na ang posibilidad ng steam o gas-driven explosion para gusman giraray na nanutaran. Sinabi niya na ang volcanic sulfur dioxide gas emission naglangkaw na naman po kan Marso sa is asin uminabot na ini sa 5 o 15,000 na 200 metriko toneladas kada aldaw. Sa ibong nalado, mantinidong nakabandera ang Alert Level 2 sa Bulkan Taal kung saan pwedeng mangyari ang mga biglaan na steam o gas-driven explosion, volcanic earthquakes, minor ashfall as in lethal accumulation o expulsion in volcanic gas na pwedeng mangyari sa kapalibutan kan Bulkan Taal. Ang insurance claims may relasyon sa COVID-19 uminabot na sa 16.71 bilyones pesos kan 2020 as in 2021. Inimpahayag kan Department of Finance base sa data ali sa Insurance Commission. Siya nang sinabi na nasa 9 bilyones kan COVID-19 related insurance claims and life insurance policies. Siya nang sinabi na 23% o 3.89 bilyones pesos kan COVID-19 related claims ang nabayada na sa pagpuon kan pandemya kan Marso 2020 sagud na matapos ang 2020. Mantang ang bulto kan 77% o 12.82 bilyones pesos ang nakuha kan 2021. Sa ika-11 pagkakataon, posibleng maglansar sa giraray ninda kulang aumento sa presyo sa produktong petrolyo ang nagkapirang kumpanya ng petrolyo sa masunod na semana. Sigun sa Unioil Petroleum Philippines, pigakarkulong maitaas sa 12.20 pesos sa 12.30 pesos ang dagdag na presyo kada litro ng diesel. Mantang magkakawat man sa 6.80 pesos sa 7 pesos kada litro ang aumento sa gasolina. En kaso mangyari, ipapautob ini sa Marso 15. Magigiromdoman akan Marso 8 na irehistro ang pinakahalangkaw na aumento sa presyo sa produktong petrolyo kung saan puminakol nin sobra 5 pesos ang dagdag sa diesel asin sobra 4 pesos man sa gasolina.
Sinabi ni bagong SSS President Michael Regino na ang mga retirement pensioners na naka-star sa Pilipinas libre na pamanggiraray sa pag-comply sa annual Confirmation of Pensioners Program o ACOP tanganing padagos na magresibi kan sa indang bulanan na pensyon. Sa sinabi na ang mga pensionado na nasa Pilipinas mansana daiman pigagadan poon pa kan Oktubre 2017 na mag-report sa arinman na sangakan Social Security System sa sendang birth month para mag-comply sa ACOP. Idinugan pa man ni Regino na rekonosido ninda ang mga hagyat na dara kan pandemya. Laom na ang padagos na pag-itaas kan singil sa kuryente dahil sa nagpapadagos na Russia-Ukraine crisis. Sigun kay Philippine Independent Power Producers Association Incorporated o PIPA President Attorney Ann Estorco Montelibano na magpapadagos ang dugang na singil mantang nag-iitaas ang presyo kan krudo as in coal o uring na pigagamit sa paggibo ng kuryente. Sinabi niyang posibleng umabot sa 9 pesos kada kilowatt per hour ang dagdag singil sa kuryente. Apesar kay ini, siniguro ni Montelibano na pigigibuman kan energy sector as in nagko-koordinar na sinda sa Department of Energy para maiwasan ini. Bukas ang mga employers sa direktiba kan Department of Labor and Employment na ripasuhon ang minimum wage alagad ang mga obrero sa dingo na maglaom dalan tamay mga realidad na dapat ikonsiderar. Sinabi ni Sergio Ortiz Luis, kan Employers Confederation of the Philippines o ECOP, sa pagsasabi na daiman sindang problema sa pagripaso alagad, igwanin rason na naglangkaw ang presyo lalo na tamay giyera ang Ukraine as in Russia, kung kaya dapat sanang ripasuon ang minimum wage alagad ang may mga realidad na dapat ikonsiderar tanganing dai magkaigwanin false expectation. Preparado na ang pagtaunin subsidy sa mga tsuperkan Public Utility Vehicle o PUV ngunin na Marso alagad, bako para pareho ang mariresibi na ayuda dahil nakadepende ini sa pigpapasada kan driver. Inanunsyo kan Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB para sa mga nagmamaneho ng jeep, bus as in UV Express na 6,500 pesos ang nasaindang makukuha para sa primerong pago kan subsidiya. Sigun kay LTFRB Executive Director Maria Cristina Casion, pag-abot sa mga tricycle driver as in mas hababa ang ayudang mariresibi kan mga ini. Mantang apera sa mga jeep, bus, tricycle as in UV Express driver, laog man sa subsidiya ang mga nagmamaneho ng taxi, shuttle service as in parte ka na ride-hailing as in delivery service, mantang ang mga kolorum naman iyon blanco sa ayuda lalo na ta illegal ang pagpasada kan mga ini. Sinabi ni sarong opisyal kan Department of Agriculture na ang mga paratanom sa nanin mais asin parasira ang pwedeng magresibi ng 3,000 pesos na fuel subsidy hali sa gobyerno. Inantinawan ng palawanag ni Agriculture Undersecretary Christine Evangelista sa pagsasabi na nakasabay sa 162,000 na parasira asin paratanom nin mais ang makakaresibin ng subsidyo. Sa sinabi namantang ang mga paratanom nin paroy dahil sa listahan alagad ang mga ini suportado man nin sa ropang cash grant program na bigapod na Rice Farmers Financial Assistance kung sa insinda makakaresibin nin cash aid na nakakadalad nin 5,000 pesos. Kasunod ka na diskubring kombinasyon kan Delta asin Omicron variant kan COVID-19 sa Estados Unidos asin sa Europa, nagpatanid ang World Health Organization o WHO na dapat maging maingat ang Pilipinas sa posibleng panibagong surge. Sinabi ni Acting WHO Representative to the Philippines, Dr. Rehandra Yadav, na wala pang masyadong detalye kung mas delikado asin mas nakakaulagit ang Delta Cron variant. Mantang sinabi ni DOH Undersecretary Mirna Kabutahe na nakaukod na ang mga Pilipino sa mga nakaaging surge. Dagdag pa ni Kabutahe na mas pinakusog naman ang bilang kan target na bilang kan mababakunahan sa 90 milyon gikan sa 70 milyon kan nakaaging taon. Iyan mga tungkol nga detalles kan mga barata ngunyan para sa agadigdi sa Radio DCGB. Sa pangarang kan mga pagariba, Ronald Baldo Salado Technical.
Kami po nagatod Kaan Barreta. Ako po si Francia May Bora. Ako mo po si Edwin Terral na nagsasabing mabalos kansa nung pagantabay. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Halina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan,